Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan, Kabayan. Gemini, this reading is for you. Tingnan natin na iyong habol tayo. June 14 to 20, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome! Dami naman. Nagreklamo si ate. Welcome na welcome sa bahay ni ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Salamat din. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, gusto mo makuha natin, is pwede kayong mag-direct connect na sa aking FB Messenger. Lalagay ko sa screen yung original para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. And syempre, Gemini, hindi ko naman nakakalimutan, ano? Belated! Happy birthday in advance. Okay. Okay, dog barking, may mga aso ba kayo? Advice from a friend. Pwedeng makaka-receive ka ng advice, magagaling ito sa friend mo or ikaw ang magbibigay nito ha. Tandaan mo palagi, when it comes to a friend, hindi lang yan as a friend. Pwede siyang kapatid mo, anak mo, magulang mo, karelasyon mo, kapamilya mo, pwedeng nandun sa pointado. And a period of frustration lesson to be learned. May mga frustration na nagaganap in the past o magaganap pa na kailangan mo may mga matutunan. Tatandaan mo palagi na you need to be open-minded din sa ibang aspeto ng buhay mo. Noon. And then may mga bagay lang din na kailangan mo maintindihan. No? At may mga bagay na kailangan mo talagang matutunan. Congrats, Gemini, na handito yung wealth. No? Ibig sabihin, there's a blessing coming sa'yo. Pwedeng siya sa pera, pwedeng siya sa trabaho, pwedeng may taong papadala sa'yo, di ba? To give that blessing, yung wealth, pwedeng nandun sa point na yon. Or nandun yung stability in some aspect of your life. Kasi may lalaki rin dito, no? Maybe you are dealing or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Tapos may isa pang man. Aba, ano yun? Ito naman, dealing or relationship with a man. Ano yan? Ano ka lang? Motor yarn. Ang dami mong lalaki, ah. O pwede ito yung mga kapatid mo o kaya kaibigan mo, 'di ba? Pwedeng sila makakapagtulong sa iyo to be stable, pwedeng sila yung si barking na friend na you give your effort, you give your advice or magbibigay sila ng advice sa iyo, mga barkada, kaibigan, kung sino man ito, o sila yung mga tao na pwedeng may matututunan ka sa kanila. Or pwedeng isa dito or itong dalawang ito ang magkakaroon ka ng frustration sa kanila. Pwedeng nahandoon sa point na iyon, ano? And we have the horse. May mga horse ba kayo? Or pwede yung mga horse drawing o kaya mga pendant, kung ano mga horse na yan, ano? There's a short journey happening to you. Ibig sabihin, kung tingnan mo, di ba bamboo kasi, no? Ibig sabihin, short journey of traveling, communication, transformation, and blessing. Ganyan. Kaya, kung ano man tong short journey mo, kaya kung ano yung meron ngayon, pahalagahan mo. Kasi, when it comes to short journey, hindi siya panghabang buhay. No? Yun ang sinasabi dito. And solid foundation and successful effort. If you want to success something into your life, you give your effort talaga, no? Or nandun yung point na may mataas ang ego, andun na yung point na maaaring iba sa'yo nagkakaroon ka ng boundaries or nagkakaroon ka ng limitation this time. May mga bagay kayo na gustong gawin, may mga bagay kayo na gustong actionan, if or so hindi nyo magawa, pwedeng nandun sa point na yun. Or nandun yung point of mataas ang ego ng iba or may taong mataas ang ego pagdating sa'yo or ikaw ito, or nandun din yung point na magbigay ka ng effort kasi you want to rebuilding or kasi gusto mo ng solid foundation sa trabaho man yan, sa karelasyon mo man yan, sa mga bagay na i-create mo man yan, or pwedeng sa pamilya, or sa trabaho, or sa bahay, or mga gusto mo ng solid foundation doon, kailangan mo bigay doon ng effort. And we have the love. Pwedeng someone's giving you a love, makakareceive po ng love, or you want to give love and support with someone. Andito rin si Romance Celebration and Party. Congratulations kasi nga birthday mo siguro. O kaya may mga isi-celebrate, anniversary, love-sary, birthday-sary. O kaya naman is may mga party na pupuntahan. Inuman, kainan, union, getting together. No? Kung sino man yan. No? Sa iba sa inyo. O may mga ikakasiya ka talaga. And new job and career, yung iba sa inyo is nandun yung point na maaring magsisimulang muli kayo, no?
o nagsisimulang muli kayo, either sa trabaho, o kaya bumalik ka sa trabaho, o kaya when it comes to connection and love, siguro natin yung pagbabalikan, pwede na sa or you thinking, no, sa iba sa inyo, or may mga new job or new career na magaganap sa inyo. May mga tatrabahuhin ka, no, mga project, passion, o kaya baka naman may mga bagay ka na kakaririn, di ba, na doon sa point na yun, sa iba sa inyo. And time to go out and have fun. Maaring magkakaroon, you will enjoy the fruit of your labor and success din kasi, no, sa iba sa inyo. Hanggang din yung point na maaring may mga going out situation, may mga exciting plan, no, may mga tulad ng sabi ko kanina, union, getting together, mag-chill, collaboration, joy, mga ganyan, gathering, no, pwedeng sa iba ganun, o kaya nandun din yung point na may mga having fun situation. Kasi andito rin si celebration tsaka si romance and party, ano, ay may bata. Younger man, dealing or relationship with a younger man, pwedeng ikaw ito, or pwedeng kapatid mo, pwedeng kasama mo sa trabaho, di ba? Pwedeng kaibigan, pwede nga may mga isa-celebrate o kasama siya sa celebration, or pwede siya makakatulong sa iyo to give something career or job, o mga idea, o kaya yung siya yung ka-having fun mo. Or pwede rin iba sa inyo kasi is same sex, ganun ano. Kumbaga kung lalaki, babae, pwede nga doon sa point na yun. Or kung sino man itong lalaki na ito. Pwede siya yung makikilala mo when it comes to a party, celebration, o sa kaibigan to kaibigan, pwede nga doon sa point na yun. Kung sino man siya, ay may babae din. Older woman, dealing a relationship with an older woman. Pwedeng itong tao na to is mas ahead to sa'yo. Pwedeng ikaw ito, or pwedeng mas ahead talaga siya sa'yo. Diba? May edad siya na mas matanda. May edad siya sa'yo. Kahit na one year man yan, 2 years, mas ahead sa'yo. O kaya pwede rin siya magulang mo, pwede rin lola mo, pwede rin na impo mo. Impo, pati si impo nasama no? Yan. Kung sino man itong older woman na ito, pwede kasama sa trabaho, o ano man siya. Yan, baka siya yung makakapagbigay sa'yo ng something, o gawin mo to, gawin mo yan, o kaya siya makakatulong sa'yo for new job and career, pwedeng nandun sa o kasama mo siya sa trabaho, mga ganyan. O siya yung kasama mo to a celebration, o may mga isa-celebrate na situation sa iba sa inyo. Sa iba naman kasi baka isa siya sa nagiging frustration mo, no? Itong younger man, or isa to, or ito. Kasi ang dami mong tao no? Hindi ko alam kung bakit tao. Basta may frustration kasi, no? Pwedeng isa siya sa na ikaka-frustrate mo sa buhay. Bakit ganun yung card mo? Tingnan natin. Angel number, Gemini. Mari nakakita ka ng mga repeating numbers o connected sa iyo. Number na ito, ay ganda. May lesson learned pa rin, something, O kaya naman, pag nakita ka ng mga repeating numbers, ibig sabihin, your angels and your guide is try to connect dahil may gusto siyang mensahe na gustong ibigay sa'yo. 7, 4, 3, 4, puro 4 siya na. 7, 3, 9, and 2. 0777 is a divine number yan. And also this lesson learned. Okay, there's a hope. May mga success, prosperity, excitement, situation may darating. May mga meron ka daw gagawin o may ginagawa ka o gagawin na because of your effort, marireceive mo yung reward and success na yon. Yun ang sabi. Prosperity, and also the feminine forces kasi the balancing to, no? Ay habaan mo daw yung pasensya mo. 2, 4, 6, 8. Tandaan mo palagi na be equal, control and balance, and may mga bagay na kailangan mo daw pag-isipan, no? You need to be very careful then, and tandaan mo palagi, Gemini, na any situation happen into your life, ikaw ang magpapasya nito at the end, no? Kaya, you need to be very careful lang din sa lahat ng aspeto ng buhay mo when it comes to your decision. Mas unahin mo yung thinking than to your emotion kasi pwedeng magkamali ka pagka nauna ang puso. Hindi ko naman sinasabi na huwag mong gamitin yung puso mo, but kailangan ka magkaroon ng filtering, no, sa situation. Kaya nga dito si lesson learn, no? Kailangan mo rin ng self-awareness, forgiveness, and syempre,
ilaya mo yung sarili mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. 3, 6, 9, 12, starting a new beginning into your life to growth. Be creative and growth. Kumbaga, handun din yung point na kailangan mo mag-forward sa mga bagay-bagay. No? Na mga plano mo, ganyan. Preparation is needed. Be adventurous. And be creative talaga. Pag-aralan mo maigi yung mga bagay o sitwasyon mo to growth na handun sa point na yon. No? And we have the 7-7, perseverance, change of perspective. May mga bagay na kailangan mong baguhin ang iyong pananaw sa akin na bukasan. Reflection, ibig sabihin magkaroon ka ng reflection from the past, inner strength, wisdom, yung karunungan mo, enlightenment. There's a need for a change of perspective on whatever has taken over you now. At alam ko na alam mo yung kung ano yun, okay? If you want to succeed, you need to keep going down the road your own. Reach for the wisdom within, yung karunungan mo, and then you'll just know what the right next step is. Ibig sabihin, kailangan mo munang mag-action. And ibibigay niya sa'yo yung sign kung tama ba o mali. No? And basta wag mo kang makakalimot na kailangan mo rin balansehin lahat aspect ng buhay mo. Kailangan mo rin makinig sa mga opinion o advice ng ibang tao, ganyan. Diba? Be open-minded. Huwag lang yung sarili mo lang iniisip mo, huwag lang yung sarili mo lang iniintindi mo. Kailangan mo rin makinig, kumbaga na doon sa point na yun. And be more on matured. Don't become immature. No? Or umiwas ka sa mga tao immature. Or kung ikaw ito, iwasan mo. No? Maturity is needed. May mga bagay na pinaghahanda ka para magkaroon, baka magkakaroon ng mga situation na obstacle or challenge na darating sa'yo. Kaya sinasabi dito na be more on matured sa sitwasyon, pwede na doon sa point na yun. Umaga, wag lang puro happy, wag lang puro saya. Think to the future din, kumbaga na doon sa point na yun, no? Kasi with comes sa pin, andito may mga point na may mga masasakit na sitwasyon. Maingat kayo with comes sa pin, ha? May ka ba sa grape? Yan, mag-ingat kayo sa mga matutulis, mga makakatusok na bagay. Gemini. Uy! San ka? San ka? San ka? Ay. Okay, mag-ingat ka na lang kasi pwedeng ikaw is mabiktima. Kung saang aspeto mo buhay mo yan, pwedeng sa love life, pwedeng sa pera, pwedeng sa mga kasamaan sa trabaho, o kung saang aspeto ng buhay mo yan. There's a trap situation, ano? Yaan. Pwedeng may mga tao mangliling lang, lililangin ka, o may mga pangliling lang. Andun yung sitwasyon na yun. Pwedeng pasasakayin ka or ikaw ito sa kanila. Okay? Mag-ingat ka na lang palagi sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is nandun yung point na may mga bagay pa rin na still you're in a trap situation. Pwedeng hindi pa siya gano'n na-resolbahan, natatrap ka pa rin, o nai-stuck ka doon, o nai-stagnant ka doon sa sitwasyon. Congrats, there's a luck, may mga jackpot, fortune, and reward ako na nakikita sa iyo. No? Pwede kayong tumaya, or may tao na darating sa buhay nyo o makokonek sa buhay nyo to receive this reward or itong fortune na to, itong luck na to, no? Pwedeng nahando sa point na yun. So, iba sa inyo in gambling or may mga something resolving situation sa iba, no? Akong nakikita sa'yo. Or kung anong blessing na darat, paano niya ibibigay sa yung blessing, hindi ko alam kasi iba-iba kayo. Pwedeng iba sa gamble, pwedeng iba sa inyo, may ipapadalang tao, pwedeng iba sa inyo, galing siya sa trabaho mo, baka may mga bonuses o kaya is mga overtime, di ba? Mga ganong sitwasyon. Iba-iba kayo ng sitwasyon. And syempre, andito rin yung point na maaring mas more kayo mag-focus sa inyong sarili or you are more on focusing to your sarili. Nandun ba kayo sa meditation situation? Pwedeng nandun din yung point iba ng mga mas more kayo nagme-meditate, meditation kayo this time or kinakailangan. No? Nandito yung being calm, no? And kailangan mo daw mas magiging peaceful or calm ka siguro this time sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito. Kasi handun yung point na may mga blessing na darating sa iyo. Or pwede rin yung mga partnership situation, dealing situation, na mararamdaman mo yung peace of mind. Pagdating dito, is may tao dito na may tao na gusto mag-apology. O ikaw, ha? Vice versa. Yun na nakikita ko dito.
sa iba sa inyo. Oh, patay tayo dyan. Okay. Ano ba yan? Okay, ingat ka na lang din. Kaya andito rin siguro si Calm kasi sinasabi sa iyo, syempre may mga taong mag-iinggit sa iyo. May mga insecure, inggit, galit, ganyan. Hindi naman maalis sa iyo rin yan, ano? Sa lahat ng tao may ganyan, no? May mga offense, madness, and unpleasantness situation. Siguro na handun din yung point na you need to be calm in some aspect of your life. Kaya huwag kang magiging immature, be matured more. Huwag kang patolero o patolera. Kaya andito rin si Calm na situation. Don't think negativity. Mag-ingat ka na lang sa mga tao makakasalamuha mo. Huwag din pabigla-bigla kasi pwede ring may mga situation na hindi magiging maganda yung outcome mo sa iba. Kaya ingat na lang din kayo. And we have the married. Sa iba kasi ninyo, when it comes to connection, there's a struggle situation, Pwede may mga third party, o kaya palagi kayo nag-aaway, hindi kayo nagkakasundo sometimes, pwedeng nahando sa point na yun, o may mga obstacle when it comes sa inyong connection, pwedeng nahando sa, or may mga pagdadaanan kayo na pwedeng magkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan when it comes to a relationship, o sa tao na malalapit sa iyo, sa iba sa inyo. Handito rin yung point of may tao na magiging kayo, okay kayo Sa iba ganyan. Umaga siguro handin yung mga yun yung getting together, you feel luck, you feel happy sa kanya, o kaya pwede may mga pupuntahan kayo na celebration, pupuntahan kasal, pag-uusapan kasal, o baka naman may mga proposal situation, kakasal, di ba? Pwede na sa point na yon sa iba sa inyo. Pero sa iba sa inyo may obstacle Kumbaga sana 'di ba? Sana kayo, sana kayo syempre ando naman yung point na yun, 'di ba? Pwede rin na hindi to in a couple, pwedeng magulang mo, a person who's connected sa iyo, mga ganyan situation. Also, this is a person na pwede rin kasi dito when it comes to a married is there is someone want to commit sa iyo, pwedeng nasa ibang bansa, nasa ibang baryo o probinsya, ganyan. Baka magkakaroon kayo ng connection or ikaw ang connect sa kanya, vice versa. Yun na nakikita ko. Sana walang hindi pagkakaunawaan kasi hindi rin maganda kasi. And meron kang readiness. Mukhang ready ka na sa lahat ng aspeto ng buhay mo, Well, you always ready naman talaga. Magkakaroon ng mga preparation kung saan aspeto ng buhay mo yan na gusto mong pagwagian sa iba sa inyo or nahandang yung prompt o may mga arrangement situation. Magkakaroon ba ng mga arrangement situation? Alam mo yung parang pumasok sa isip ko, arrangement will come sa mga kasal, yung mga ganun, kaya handito yung struggle, diba? Ingat na lang din kayo na kung makipagrelasyon kayo, make sure na handa kayo sa papasukin yung relasyon. Diba? Kasi diba may mga relationship na pwede silang ikasal ng how many times, diba? Kung hindi kayo ready doon, well, pumili ka ng daan mo, diba? Yun ang sinasabi dito. So, iba sa inyo is maaaring magkakaroon ng may makikipag-arrange sa'yo o pakikipag-usap, pakipag-dealing, partnership, may mga recognition, mga pasasalamat, o may mga parangal, may mga ikasisiya pag doon sa point na yun, basta you are ready for something then dito sa situation, di ba? Sa iba sa inyo. Ingat-ingat lang din, Huwag agad na susugod, Kasi andito si Fori. Yun na nakikita ko. But still, you have a luck. At ang ganda dito, di ba? Yun nga lang, syempre, may mga tao kasi na hindi sila magiging masaya pagdating sa iyo. No? Yan. Ikaw masaya ka pero sila, hindi ka nila gusto, hindi sila magiging masaya kung ano yung meron ka. O kung ano yung mga nasa paligid mo, ganun. May mga taong magagalit o galit o naiinis o may irita, no? Sana hindi ikaw ito. Arigatou namaste, God bless.